Okay, magandang gabi po sa atin pong lahat. Sa lahat po ng amin pong mga supporters, viewers, at sa lahat po ng mga kapatiran pong umaantabay sa atin pong gawain ngayon pong gabi. Una po sa lahat, tayo po'y muling nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buong maghapon, sa Kanya pong gabay, sa Kanyang probisyon, na tayo po ay hindi nagkulang, hindi po tayo pinabayaan ng ating pong Panginoon. At ngayon nga pong gabi ay sama-sama po muli tayong mag-usap, mag-aral at magbulay ng salita ng ating Panginoon. At nawa ay tayo po'y samahan, tulungan ng ating Panginoon sa gagawin po nating pag-aaral ng Kanya pong mga salita. At kahapon nga po ay ating napag-usapan, mga minamahal, yung beautiful attitudes. Ano po? As part of a Christian life or Christian living, ano po? Pero tinalakay din po natin yung kaligtasan. Ano po? Na hindi pwedeng ikaw ay ligtas pero hindi ka marunong magpakumbaba. Ano? Dapat meron tayong katangian na merong kapakumbabaan. So, mga minamahal, sa gabi pong ito, ang atin naman pong topic is the Lord's Prayer. Ano po? Ito po yung tagpo na kung saan ay nagturo ang Panginoon ng kung paano po manalangin. So, ito po ay isa sa napakahalaga pong bahagi ng buhay po ng Kristiyano sapagkat marami pong tao ang nananalangin but they don't know what is the proper way of praying. Hindi po nila alam na yung kanila pong ginagawa pala na pananalangin ay hindi po katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. At hayaan niyo po na ang salita ng Diyos ang maghayag ng Kanya pong katotohanan sa gabi pong ito tungkol po sa pananalangin. Basahin po natin, mga minamahal, ang Mateo chapter 6, verse 5 hanggang verse 13. Mateo chapter 6, verse 5 hanggang verse 13. Babasahin ko po sa inyo. At kung sana po, kung meron kayong Bible, buksan din po ninyo ang inyong mga Bible. Mateo chapter 6, verse 5 to 13. Sabi po dito, at pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. At datapwat ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingiin sa Kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Mga minamahal, nabasa po natin ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Nawa po'y samahan tayo ng Diyos upang tayo po ay matuto, mapagpala ng Kanya pong mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat
Napakabuti niyo po sa aming buhay. Salamat po ngayong gabi sa iyong mga salita na amin pong napakinig at patuloy po naming malilinang mapagbubulayan. Kung meron man po kaming mga bagay na sa iyong harapan ay hindi tama, sa tulong ng iyong salita ay maitama po namin. Yung mga kinagisnan po naming maling paniniwala, lalong-lalo na po sa pananalangin, ikaw o Diyos ang mangusap sa amin at matauhan po kami na hindi pala lahat ng panalangin ay iyong tinatanggap. Kung kaya nga po, ikaw ay nagturo sa amin kung paano kami mananalangin. Amang banal sa langit, ngayong gabing ito, dalangin po namin ang iyong pagsama, kapangyarihan ng banal na Espiritu at ganun din po, karunungan at kapuspusan ng iyo pong awa at tabag. Ibibigay niyo po sa amin at igagawad sapagkat ito'y aming hinihingi sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Okay, so sa lahat po ng nanonood po ngayon, and I hope na meron kahit isa or dalawa, sabi naman po ng Bible ay isa o dalawa na nagkatipon sa kanya pong pangalan at siya po ang pinag-uusapan, siya po ay naroroon. Ano po? At hindi man po ngayon siguro mapanood dito ng ibang tao, sa banda-banda riyan po ay mapanood po nila ito. At kagaya nga po nung isang araw, meron po akong nakasalubong at nakita niya daw po ako na ako'y nangangaral po doon sa Lamay. Sabi niya po ay kakikita ko lang sa inyo, Pastor, kanina sa Facebook. Pinanood kita, Pastor. Tinapos ko yung preaching at tinanong pa nga ako ng asawa ko kung sino yung pinapakinggan ko na yan. Eh sinabi ko, yan yung nagtuturo sa amin sa 4Ps. Kaya po sabi nung lalaki, imbis na magalit, sabi, okay. So, kumbaga po ay, naroon po yung biyaya ng Panginoon. Ay siya, sulong. Baka matanggal sa 4Ps, So, mga minamahal, sa gabi pong ito ay, pumunta po tayo dun sa tagpo na kung saan, bakit ang Panginoon ay nagturo kung paano po manalangin. So, pupunta muna po tayo sa mga dahilan kung bakit po ang Panginoon po ay nagturo sa kanya pong mga alagad kung ano ba yung tama or what we call the proper manner of prayer. Sapagkat, una po sa lahat, hindi po lahat ng pananalangin ay tinatanggap ng ating Diyos. So, unang-una na po dyan sa listahan, mga minamahal, hindi po lahat ng nananalangin po ay genuine or totoo. So, makikita po natin, mga minamahal, yung lesson po ni Jesus Christ from verse 1 hanggang verse 4. Ito po'y tumutukoy po sa mga mapagpaimbabaw. Ano ba ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw? Gumagawa sila ng mga bagay-bagay para lang makita ng mga tao. But deep in their hearts, they are not true. Yun ay ginagawa lamang nila para sila yung maging magaling, para sila yung purihin, para sila yung maging mukhang banal, which is, napag-aralan na po natin, napakaraming beses na po, na kaya nga po tayo dumadalangin dahil hindi natin kaya. Wala tayong kaya. Kailangan natin ng Diyos. Paano mangyayaring tayo ang magaling? Kaya nga tayo kumbagay nanlilimos ng habag ng Diyos. Nagmamakaawa sa Diyos. Tapos ang bandang dulo, tayo yung magaling, tayo yung banal. Doon pa lang, maling-mali na po yung kaisipan ng maraming tao. At pupuntusin po natin dito, mga minamahal, ano ba yung kaisipan ng mga tao para makita natin sino ba yung mga mapagpaimbabaw. So makikita po natin, mga minamahal, gumamit dyan ang Panginoon ng mga gawain na kung saan ang mga tao po'y paimbabaw. Makikita nyo po, mga minamahal, dyan po sa verse 1, yung paggawa ng katwiran. Mga minamahal, iba po yung gumagawa ka ng katwiran dahil alam mong may Diyos na nakatingin sa iyo. Kaysa dun sa gumagawa ka ng katwiran dahil may nakatingin sa iyo. It is a very different thing, mga minamahal. Sapagkat yung pong tumitingin lang sa tao, pag wala na nakatingin sa kanya, kabalbalan po ang ginagawa niyan. Kaya nga po nung dati, nung ako po ay high school, pagka kami po ay inutusan pong magwalis ng aming teacher at nakatingin yung teacher, talagang sipag na sipag po namin. Walis namin, talagang Pero pagkatapos po yung teacher namin,
ay umalis, laro na ho kami, kung ano-ano nang ginagawa namin. Pagbalik po uli, hawak uli namin yung walis. Anong tawag po doon? Pakitang tao. So mga minamahal, yung paggawa po pala ng katwiran, talagang hindi na po dapat po ay ibinobroadcast. Okay lang po yung makita ka na hindi naman yun ang purpose mo. Iba po yung, kaya mo yung ginagawa kasi may nakatingin sa iyo para ikay mapapurihan or something na parang ikaw yung kanyang dakilain. Kung kaya nga po, tayo pong mga mananampalataya, dapat ang kapurihan po ay sabi ng Biblia, makita yung ilaw sa atin upang luwalhatiin nila ang Diyos na nasa langit. Hindi ikaw, hindi ako ang luluwalhatiin ng tao, kundi ang Diyos na sa atin po ay nagbago at nagpala. So mga minamahal, another thing sa verse 2, kaya nga pag ikaw ay naglilimos, so isa po sa paggawa ng katwiran yung pagtulong. Yung pong pagbibigay ng alms o yung limos. Sabi diyan, huwag kang tutugtog ng pakakasarap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Ano ba, pastor, ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw? Yung bang nasa ibabaw lang yung katwiran, pero yung loob, kabaluktutan. So, gamitin ko pong example sa inyo. Alam niyo, marami pong mga binata, kapag hunang liligaw, yan ay puro kapaimbabawan. Meron nga po akong napakinig na story na yung binata po ay, nung nanliligaw po, talagang napakasipag dun sa bahay nung kanyang nililigawan, naghuhugas ng plato, nagsisibak ng kahoy, nag-iigib, talagang napakabait. Samantalang sabi nung kapatid, dito nga sa bahay, ay walang kagaling-galing iyan, ay magaling pa diyan talaga namang napakasibag pala sa inyo So anong tawag doon? Paimbabaw, So pag nakuha na yung babae, wala na. Ikaw na, yung babae na ang gagawa ng mga ginagawa niya dati. So mga minamahal, yan ay isa lang po sa mga halimbawa. Kaya pag totoo po, yan man po ay bago kasagutin at pagkatapos kang sagutin kung tunay ang pagmamahal ng isang lalaki at hindi pa imbabaw, makikita mo yan sa kanya pong buhay. Hindi yung pagkatapos mong makuha yung babae, pinabayaan mo na, iniwan mo na, kinawawa mo na. So mga minamahal, ayaw ng Diyos ng ganon. So mga minamahal, verse 3, datapat pag ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. So mga minamahal, ano po yung ibig sabihin dito ng Panginoon? Hanggat maaari po, talagang maikip natin as secret yung atin pong ginagawang katwiran. So mga minamahal, ayaw ng Diyos na ginagawa natin ito para lamang sa tao. According to Colossians, chapter 1 verse 23, lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo gaya ng sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So mga minamahal, sa totoo lang po, iba pong gumanti ang Panginoon. Once na gumawa tayo ng isang bagay para sa Panginoon, alam nyo, napakalaki po ng difference pagdating po sa blessing pag ginawa mo ang isang bagay para sa Panginoon. Unang-una po, ang Diyos natin, kaya niyang ibigay yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng ating kapwa. Maraming pagpapala, maraming blessing na pwedeng ibigay ang Diyos na sa totoo lang po ay minsan masaya na tayo dun sa tayo ay palakpakan, tayo ay gantihan ng tao. Kaya nga po sabi ng Bible, huwag kang gagawa ng bagay o mabuting bagay dun sa taong meron namang alam mo namang magagantihan ka. Doon ka gumawa ng mabuti sa taong wala talagang kakayanan gantihan ka ng mabuti. So mga minamahal, kaya pag naka-experience po kayo ng ganyan, talaga pong ipursige natin, tulungan po natin yung taong nangangailangan. So mga minamahal, sabi po dito sa verse 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. So mga minamahal, isa lang pong bahagi po ng mabuting gawa yung pagbibigay,
paggawa ng mabuti, at yung pong pananalangin. Na ngayon pong gabi ay atin pong tutunghayan. So mga minamahal, gusto ko muna pong magkwento sa inyo ng naranasan ko po bilang ako po ay nag-aral po sa Catholic School. Ako po ay graduate ng Our Lady of Mercy Academy. Ako po ay isa pong song leader doon at saka po ako po ay prayer leader. Alam ko po yung dasal po ng Hail Holy Queen. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetest and our hope. To you do we cry, poor banished children and weep. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Yung pong mahabang dasal na yung mga minamahal hanggang ngayon, sa ulo ko. Pero mga minamahal, nais ko pong linawin sa inyo na yung pong mga sinaulo po nating dasal po ay kailanman po ay hindi po kalooban ng Panginoon. So, ang Panginoon po ay hindi nagturo na ito'y ating saulunin. Ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito. Ang ibig sabihin nung ganito, ito yung maging pattern nyo. Ito yung maging guide ninyo pag nananalangin kayo. So, mga minamahal, to understand the prayer of the Lord, dapat atin pong tanggapin yung katotohanan na meron pong tamang pananalangin. Kung kaya nga po, makikita po natin dito sa verse 5. Pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sino daw po yung mapagpaimbabaw? Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Okay, mga minamahal, wag pong maging offend ito, lalo na po sa mga Roman Catholic. I'm just reading the Word of God. Kung gusto niyo po na patunayan ko po sa inyo, at talagang ayaw niyo po itong paniwalaan, ay kahit po yung Bible po ng pari, kunin po ninyo kung ano po yung nakalagay po doon. Yan pong Mateo chapter 6. Tandaan niyo po, lalo na po doon sa parang sinisiraan kami. Parang kami ay binibira ni pastor. No. I'm just telling the truth. When you say the truth, the lies will be revealed. Ganun po talaga yon. Kaya nga po, hindi po lahat ng napapakinig natin ay totoo. Kaya nga po, salamat, may salita ng Diyos. Sabi ng John 17:17, ang iyong salita ay mga katotohanan. Thy word is truth. So mga minamahal, ito po ay ilalaban ko ng putulan ng liig na talagang ito po ang tamang aral ng Diyos. Hindi po yung atin pong kinagisnan. Number 1, na mali pong pamamaraan po ng pananalangin, ayun daw pong manalangin para makita ng mga tao. So mga minamahal, marami pong tao, kung nasaan po yung kalsada, tabi ng daan, doon po sila nananalangin. Mga minamahal, wag na po tayong lumayo. Yung po mga nagpo-prosesyon, nung isinugod ko po yung asawa ko sa ospital, noong medyo bagyo-bagyo po noon, talaga pong sila po ay naandun sa kalsada po at doon po sila nananalangin. Isamantalang ang liwaliwanag ng sabi po ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa mga mapagpaimbabaw na pinipili nilang manalangin doon sa kung saan ay makikita sila ng mga tao. Pastor, ano ang mangyayari doon sa mga taong doon nananalangin sa tabi ng daan? Sabi ng Bible, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Ano ibig sabihin? Kaya ka nananalangin para mapuri ng tao. Sabi ng Diyos, wala ka ng ganti. Tinanggap mo na. Kumbaga, sa butuhan, parang ganito. Mayor, tulungan mo naman kami, Mayor. Baka pwedeng makahingi sa inyo ng tulong. Ano sabi ni Mayor? Di kayo bayad na. Di kinaan dito pa. Di kayo binayaran ko na. Mga minamahal, sabi ng Panginoon, di ba kaya ka nga doon nanalangin dahil gusto mong makita ka ng tao. Bakit kita didinggin? Di ba? Sa mga minamahal, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Yung mga nananalangin po para makita ng tao, ay di yung tao ang magpapala sa iyo. Pastor, doon lang naman kami nananalangin sa kalsada.
Wala naman kaming intensyon na makita kami ng mga tao. Kung talagang walang intensyon, huwag ka na dun sa kalsada. Ay, sa daming tao doon. Amen. Huwag na doon. Ito ang sabi ng Panginoon. Kung ikay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pag nailapat mo na yung pinto, manalangin ka sa iyong ama nang hindi nakikita ng tao. Ano sabi ng Panginoon? At gagantihan ka ng Panginoon ng lihim. Mga minamahal, ang tama pong pananalangin po, hindi po dapat pakitang tao. Dapat pakitang Diyos. So, ang ibig sabihin ng pakitang Diyos, kahit nasa ang lugar, mag-isa ka lang, ikaw ay naroon, nakaluhod ka, and you are asking and begging for God's mercy and blessing. Yun po ang tunay na pananalangin. Pero ito pa po, sabi po ng verse 5, verse 7, at sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ano ba yung walang kabuluhang paulit-ulit? Mga minamahal, huwag po kayong masasaktan. And I'm just telling the truth and nothing but the truth. At ako po ay ready pong ma-persecute because of the Word of God. Ako po ay handang lumaban po ng patunayan, kumbaga sa husgado, na ako po ay nagsasabi ng totoo. Mga minamahal, pag sinabi pong walang kabuluhan, yung bang panalangin po na paulit-ulit, na wala ka namang name-mention, na kung ano dapat yung iyong pangangailangan, yun yung hiyong hingiin sa Panginoon. Kagaya po ng panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Tanong, sino po ang doon sa dasal na yon, pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus? Sino pong nagpala kay Maria? Si Jesus. Eh bakit kay Maria ka mananalangin? Samantalang si Jesus nga yung nagpala kay Maria. Tsaka mga minamahal, ang tunay pong pananalangin po, ay sa Diyos dapat tayo humihingi. Hindi po sa hindi Diyos. Mga minamahal, ang ibig sabihin po ng Aba, Ginoong Maria, ito po ay Hail Mary, full of grace. Alam niyo po mga minamahal, pag sinabi pong hail, pagsamba, hail, yung hell, impyerno. Yung hail, pagsamba. Mga minamahal, si Maria po, maliwanag sa Bible na hindi babae ang ating Diyos. Doon pa lang po di ba? Bakit ka doon mananalangin? Samantalang ang Diyos natin ay lalaki. Sabi po dito ng Panginoong Hesus, manalangin kayo ng ganito, Ama namin. Hindi niya sinabing ina namin. Di ba? So yung ating kinagisnang panalangin na yon, absurd. It is not pleasurable. It is not good in the ears of God, mga minamahal. Kung kaya nga po, kung ikaw ay mananalangin nun paulit-ulit, mga minamahal, how can you pray for your need? Halimbawa, ang kailangan mo, gumaling sa kanser yung iyong anong idadasal mo? Aba, Ginoong Maria. Di ba mas maganda yung Panginoong Diyos, ngayong oras na ito, naghihingalo po yung aking pong mahal sa buhay. Panginoon, kahabagan mo siya, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang manggagamot, ikaw ang magpagaling sa kanya. Kung ang gagamitin mo dun luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, nasaan dun yung paghingi dun sa specific na atin pong kailangan. Kung kaya nga po, bakit sinabi pong paulit-ulit na walang kabuluhan, hindi po napipinpoint yung talaga nating kailangan. Kung kaya nga po, mga minamahal, pupunta na po tayo doon sa, kumbaga po'y bumubuo doon sa perfect prayer. Ang ibig sabihin po kasi ng Lord's Prayer is the perfect pattern of prayer. So, meron po itong 6 na sangkap, mga minamahal. Yung 3 po dito is about God, at yung 3 po dito is about us. Yung kailangan natin. Mga minamahal, nagturo ang Panginoon ng pananalangin para tayo po ay talaga pong makalapit ng maayos sa Diyos. Parang ganito lang po yan. Kumbaga po may requirement bago ka makahiling. Kumbaga po kay Mayor, meron ka dapat munang appointment. Hindi pwedeng basta ka lang pupunta doon, hanapin mo si Mayor. Abay dapat meron kang backer.
Abay, dapat meron kang papeles. Abay, dapat meron kang, kumbaga po ay, appointment paper. Hindi pwede yung ikaw, kumbaga, i-entrada na lang ng bigla-bigla. Kung kaya nga po, ang Panginoon, tinuruan niya tayo ng tamang paglapit sa Diyos. So mga minamahal, pupunta na po tayo dun sa Lord's Prayer. Napakaganda po nito. Sabi po ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito. So hindi sasauluhin po ha, hindi sasauluhin. Okay. Sabi po ng verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka. Mga minamahal, ang Diyos na ating dadalanginan, nasa langit. Amen. Ang Diyos po na dinadalanginan po, mataas ang posisyon. Wala po sa altar. Wala po sa dingding. Wala po doon sa may templo at nakahiga po doon yung imahe. No. Ama namin, nasa langit ka. Isa pa po itong problema. May mga taong pag nananalangin, nakamulaga. Halimbawa, mananalangin ka. O sige, Panginoong Diyos, tapos may dumaan pong tao. Nasaan na yung doon? Nasaan yung privacy doon? Di ba? So kaya po pag nananalangin, si Jesus Christ, pag dumadalangin, siya ay nakaluhod at siya po ay nakayuko. At minsan si Jesus Christ, pag siya po ay mag-isa lamang, nakatingala po siya sa langit. Direct po siya sa langit. Hindi yung pag nananalangin, husay, tuloy, mulaga naman. Bumubuka yung bibig, pero ang isip, ang layo. O halimbawa, Ginoong Maria, tapos nakatingin doon sa dumadaan. Nasaan doon yung genuineness? Wala doon yung genuineness. Anong tawag doon? Pakitang tao. Kung kaya nga po, pag mananalangin po, tayo po tayo, pag nagpe-pray, pumipikit po tayo. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po natin siya makikita na nakamulat ang ating mata. Makikita po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa mga minamahal, ang Diyos po natin ay Ama. Ama namin. Mga minamahal, before I point this out to you, nais kong sabihin sa inyo, hindi po lahat talaga ay pwedeng manalangin sa Diyos. No. Not everyone are ready o able to pray to God. Bakit? Hindi kasi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. So, sino lang po ang pwede dapat tumawag sa kanya bilang ama? Yung anak niya. So, yung mga hindi pa po anak ng Diyos, wala po silang karapatang tumawag at manalangin sa Diyos. Kung kaya nga po mga minamahal, sinabi po ng Proverbs chapter 28 verse 9, siyang nagtatakip ng kanyang pandinig sa kautusan ng Diyos, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Yung mga tao pong pray ka lang ng pray, pero ayaw mo namang sumimba, ayaw mo namang magbasa ng Bible, ayaw mo namang makinig sa salita ng Diyos, mas gusto mo ang magbarik, mas gusto mo ang kalayawan, mas gusto mo ang kalaswaan, mas gusto mo ang bisyo, mas gusto mo ang pera. Pero pag Diyos ang pag-uusapan, ayaw mo, and then the Lord is saying to you, ikaw ay abominable, ikaw ay karumal-dumal. Alam niyo po yung illustration po nito. Nakaranas na po ba kayong mag-demand po kayo sa inyong kaaway? Halimbawa, may kaaway ka. Halimbawa ay talagang matindi mong kaaway. And then, ikaw ngayon ay magdidemand. Hoy, bigyan mo ako ng 10,000. Kailangan ko lang at ako'y may pagagastusan. Mga minamahal, ano kayang gagawin sa iyo ng iyong kaaway? Ibig sabihin ko, hindi pwedeng humingi ka sa iyong kaaway. Mga minamahal, hanggat ang tao po ay kaaway ng Diyos, listen very carefully, hanggat ang tao po'y kaaway ng Diyos, hindi siya pwedeng manalangin sa Diyos. Ay, pastor, paano yon? Ako hindi pa anak ng Diyos. Mga minamahal, lahat po ng tao ay binigyan po ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sumampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Silang ipinanganak hindi sa laman at ng dugo, kundi ng Espiritu
ng ating Panginoon. So mga minamahal, huwag mong sasabihin na, hindi pala ako pwedeng manalangin dahil hindi ako anak ng Diyos. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo yung totoo, lahat ng taon tingin niya siya'y anak din ng Diyos. Pero mga minamahal, ang linaw-linaw po ng Bible. Pag ikaw, willing-willing ka sa kasalanan, willing-willing ka sa kamunduhan, willing-willing ka sa kalaswaan, willing-willing ka sa mga bagay na ayaw ng Diyos, hindi ka pa sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. And tanong baga, ikaw ba'y nakikinig ng salita ng Diyos? And praise the Lord kung ikaw ngayon ay anak ng Diyos. How can you say, Pastor, bega nga nung nakilala ko ang Panginoon talagang hindi ko na tinigilan ng iyong pangangaral. Talagang every time na ikay may gawain, o kagaya po ng Tia Dory, sabi sa akin, Pastor, automatic na yon. Basta ikay may gawain, naroon ako. Kung hindi lang ako naroon, may problema yung cellphone. Basta pag hindi ako nakapanood, pinapanood ko yung iyong preaching o yung iyong gawain. Sabi ko talaga, nakakatuwa talaga ang Panginoon. Bakit? Ginamit po itong online streaming na ito para yung akin pong tiyahin nasa malayo ay tunay po na makilala niya pong lubusan ang Panginoon. So mga minamahal, hindi po lahat ay pwedeng manalangin sa Diyos. Bago ka tumawag ng Ama namin, see to it na ikaw ay anak ng Diyos. So, mga minamahal, una po, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So number 2, mga minamahal, pag tayo po ay dadalangin sa Diyos, dapat meron po tayong acknowledgement. Meron tayong pagkilala kung sino yung Diyos. Ibig sabihin, kagaya po ng mga unang propeta, pag sila'y dumalangin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Mga minamahal, ibig sabihin po, yung Diyos na kinikilala mo, ay sinasamba mo. Hindi pwedeng dalangin ka ng dalangin na hindi mo naman sinasamba yung iyong Diyos na dinadalanginan. Kung kaya nga po, kung hindi ka naman marunong sumamba sa Panginoon, you don't have right to pray. Hindi ka pwedeng manalangin ng ganito. Tama na sa iyo yung Aba, Ginoo. Pero yung ikaw, mga minamahal, hindi ka marunong sumamba sa Diyos, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga po ng salita ng Diyos. Iginaguide niya po tayo. Mga minamahal, ikaw ba ngayon sinasamba mo ang Diyos? Meron tayong kanta na How Great Thou Art. Pag yan ba'y kinakanta, ikaw ba'y naa-amaze? Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuni ng ibo'y naririnig at pagtanaw mula sa kabundukan, nadarama ang hanging kay lamig, kaya't umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo, dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Mga minamahal, kung ikaw kumakanta niya at hindi mo naiintindihan, ay wala ka pa talaga doon sa kaunawaan at pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo po, napakadakila ng Diyos. Sabi nga po ng mga awit, kung paano pong ang ating tiyan ay gumigiling ng ating kinain na hindi natin nalalaman. Kung paanong ang sanggol na hindi natin nalalaman kung paano lumalaki. Kung paano ang ating pong mga buhok na pagkadami-dami po'y bilang ng Diyos, kasama po yung nalaglag. Mga minamahal, napakadakila ng Diyos sa karunungan, sa kaalaman, sa kapangyarihan, at sa pag-ibig. Mga minamahal, the greatest thing to worship the Lord, yung kanyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, He is worthy to be praised, mga minamahal. Could you imagine, ang Diyos natin galing sa langit, bumaba dito upang tayo'y iligtas sa atin pong mga kasalanan.
How great is our God. Mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, pag si Duterte nakita nyo pong nagwawalis po ng inyo pong harapan, ay tunay namang napakasarap purihin ng ganun pong presidente. Bakit? Sapagkat siya po'y napakababa. Mga minamahal, ang Diyos po natin na hindi lang presidente. He is the King of Kings, the God of Gods, and the Lord of Lords. Sa Kanya po lahat ay luluhod ang lahat ng may tuhod. Pati po yung walang tuhod, luluhod po sa ating Panginoon. So mga minamahal, dapat sinasamba natin siya. Pag nanalangin tayo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Ibig sabihin nun, ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon. Another, sabi po dito ng Panginoon, dumating nawa ang kaharian mo. Sa Roman Catholic, pag nagpray po kayo ng ganito, ay mapa sa amin ang kaharian mo. Di ba? Mapa sa amin ang kaharian mo. Sa Bible po, hindi ganon. Mga minamahal, wag po nawang mapa sa atin ang kaharian ng Diyos, kundi pagharian nawa tayo ng Diyos. Amen. Hindi yung mapa sa amin ang kaharian mo, ibig sabihin nun, yung pagiging hari ng Diyos, gusto mong mapa sa iyo. Mali po yun. Dapat po ay, sabi dito ng verse 10, dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, ganito, dati Panginoon, akong hari ng buhay ko, lahat ng ginagawa ko, ako lang ang nasusunod. Pero Panginoon, ikaw Panginoon ang maghari sa buhay ko. Ikaw yung maging hari sa buhay ko. Yun po ang ibig sabihin po mga minamahal. Another, sabi po dito, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Mga minamahal, mahirap pong dumalangin sa Diyos na tayo po'y pasaway sa Kanya. Sa isang magulang po, lagi ko itong isinasama po sa preaching dito sa simbahan, ikaw ay bilang magulang, ano ang mararamdaman mo na ang iyong anak na pasaway hingi ng hingi? At hindi naman nangyayari at ginagawa, yun pong ika nga po ay dapat mangyari sa loob ng tahanan bilang ikaw yung magulang. Ang minamahal, baka sabihin mo, ay siya, eto lang ang iyo, ikaw na may pasaway. Mga minamahal, ang Diyos po, mas masarap pong humingi sa Diyos kung tayo po'y masunurin sa Kanya pong mga salita. Yan po ang napakaganda pong aral po sa pananalangin. Kung gusto niyo pong ang Diyos ay tugunin ang inyo pong mga panalangin, see to it that everything in your life, you are obedient to His Word. You are obedient to the will of God. So mga minamahal, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang ibig sabihin po niyan mga minamahal, kung ano yung kalooban mo dyan sa langit, mangyari din dito sa lupa. Hindi yung ikaw ay taga sanglibutan, nasa sanglibutan, sanglibutan din ang iyong ginagawa. Kundi, Panginoon, kung paano kang kumikilos, ano yung gusto mo dyan sa langit, ganun din yung mangyari dito sa lupa. Kaya nga po, ang sarap po sa pakiramdam ng mga Kristiyano, nasa lupa pa tayo, feeling langit na. Bakit? Because we are obeying the Word of God. Ano ho? So, mga minamahal, yun po yung mga bagay po na tungkol sa Diyos that we need to understand. Yung relationship natin sa Kanya as Father. Pangalawa po, yung pagsamba natin sa Kanya. Pangatlo po, yung pagsunod natin sa Kanya. And that three is a very important thing sa pananalangin. Kung kaya nga po, pag wala yung tatlong yon, huwag ka nang dumalangin. Dahil hindi, parang prerequisite po kasi yun ng kasunod. So, punta na po tayo sa atin pong pangangailangan. Sabi po dito sa verse 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ang tanong ko, bakit sinabi ng Panginoon dito, ibigay mo sa amin ngayon? Hindi sinabi ng Panginoon, ibigay mo sa amin ang pang-isang buwan naming pang-ulam. Hindi sinabi ng Diyos na ganon. Ang sabi po ng Diyos, ibigay mo sa amin sa araw na ito, ngayon, ang aming kakanin. Ibig sabihin mga minamahal, nais ng Diyos na malaman natin na dapat sa araw-araw, dumidepende tayo sa Diyos. We are dependent to God every day of our lives. Kung kaya nga po mga minamahal,
Ang tao pagka po nagkakapera, nakakalimot sa Diyos. Pag ang tao nagkakaroon, nakakalimot sa Diyos. Sabi po ng Luke chapter 12, meron po doong kwento na kung saan yung lalaki po ay, dahil siya po ay marami nang nakakamalig, ang sabi niya sa kanyang sarili, ang dami ko nang nakakamalig. Ay, ano kayang gagawin ko? Alam ko na. Hindi na kasya. Di gigibain ko itong maliit, tapos gagawa ko ng mas malaki. Tapos doon ko ilalagay ang lahat kong inaning bunga. Imagine nyo po ito ang sabi nung mayaman na ito. Kaluluwa ko, magpahingalay ka, matuwa ka, kumain ka, uminom ka, sapagkat ikaw ay marami ng naipon. Mga minamahal, mapapansin nyo po, nasa na ang tiwala ng taong ito? Hindi po ba nandun na sa kanyang kayamanan? Mga minamahal, pakinggan nyo po itong mabuti. Kahit ilang milyon pa yung hawak mo, sa isang sunog lang pwede yung mawala. Mayaman ka ngayon, pwedeng may pera ka, isang sakit lang ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, pwedeng maubos, pati po yung inyong pinundar po, nung kayo po'y malakas pa. Mga minamahal, all other grounds is sinking sand. Only Jesus Christ is the rock that we must stand. Mga minamahal, dapat po marunong tayong dumepende sa Diyos araw-araw. Kaya nga po, tinuturuan tayo ng Diyos dito, dapat araw-araw ka ding nananalangin. Huwag kang mananalangin pagka lang ikaw ay may kailangan sa Diyos. Amen. Huwag ka lang makakalalang manalangin pag may sakit na si Bunso, may sakit na si Garne, tudo ang panalangin. Mga minamahal, na mas masarap pong manalangin na wala pong hinihingi sa Diyos, kundi yung puro ka pasasalamat, puro ka papuri, puro ka yung bang pag-appreciate sa Diyos sa kanyang kabutihan, and everything in your life, I tell you the truth, magiging maayos po ang lahat sa inyong buhay. Hindi kagaya ng maraming tao, pagka po berebende na, marami ng problema, saka po lumalapit sa Diyos. Ayaw po ng ganun ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, araw-araw tayo ay marunong humingi, magtiwala sa Kanya pong kakayanan. So mga minamahal, pansinin nyo rin po dito yung sinabi po ditong, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mga minamahal, ang ipinapahingi lang ng Panginoon sa atin yung kailangan lang natin. Ano po? So kung bigyan man tayo ng Panginoon ng magandang bahay, magandang kotse, everything na hindi naman natin kailangan para mag-exist, mga minamahal, dapat tayo po ay hindi na po ganun mag-abala pa sa mundo pong ito. Parang kanina yung mensahe po dun sa radyo. Ano po? Mga napakinig ko, talaga pong maraming tao, naubos na lang yung panahon niya sa mga bagay na material. Pero hindi niya po naisip na sa isang iglap lamang pwedeng mawala ang lahat ng iyong tinatangkilik. Kaya nga po mga minamahal, napakapalad po ng anak ng Diyos sapagkat ang meron siya ay salita ng ating Panginoon. Glory be to God. So mga minamahal, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Mga minamahal, another thing is, pag tayo po'y nananalangin, dapat marunong tayong humingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Tuturuan ko po kayo ng 4-letter word para po kayo ay manalangin. Ito po ay may acronym po na ACTS. A-C-T-S. A-C-T-S. Ano po ang ibig sabihin ng A-C-T-S? Letter A, adoration. Papuri sa Diyos. Pag sinabi pong adoration, you praise the Lord, you thank Him for everything. And number 2, mga minamahal, is letter C, confession. What is the meaning of confession? Mga minamahal, kahit tayo pong mga anak ng Diyos, we are already forgiven from the past, present, and the future sin that we are going to commit. We need to confess every day in our lives. Huwag mo sasabihin na, hindi na ako mananalangin. Ako naman napatawad na daw. Sabi ni pastor, napatawad na ako sa lahat ng kasalanan ko. Mga minamahal, yung pong pagsisisi, buhay na po ng isang Kristiyano yan. Yung bang, Panginoon, ako'y patawarin mo, ako'y nagkulang sa iyo, nakagawa ako ng ganito, ako'y ayusin mo, Panginoon. Why? Mga minamahal, kahit tayo po ay sa langit pupunta, nadudumhan pa rin tayo.
Remember the story of the Lord Jesus Christ? Nung siya po'y maghuhugas ng paa ng kanya po mga alagad. Sabi ni Pedro, ano po, Panginoon, wag lang pang hugasan mo sa akin. Gusto kong ako'y liguan mo ang buong katawan. Ang sabi ng Panginoon, yun lamang na dumihan ng liliguan sa iyo. Pag Kristiyano na po tayo, ang ibig sabihin lang po nun mga minamahal, paalang yung nadudumihan sa atin, hindi po yung puso natin. Bakit? Sapagkat yung puso natin ngayon mga minamahal, ito'y banal na. Sapagkat ang nakatira dyan ay banal na espiritu. Amen? So yan ay pwedeng talunin lang ng kakarnalan o ng sanglibutan. But the Spirit in us are telling you na mabuhay ka sa tama. Gawin mo yung tama. Ayusin mo ang buhay mo. Unlike nung wala pa tayo sa Panginoon, wala talaga namang enjoy natin ang lahat ng kasalanan. Ano po? At sasabihin nga natin, kulang pa. So mga minamahal, dapat marunong po tayong humingi ng tawad. Sabi po dito, patawarin niyo po kami kung paano kaming nagpapatawad. Ito po ang sabi ng Panginoon. Hindi niya po patatawarin yung hindi po marunong magpatawad. Sapagkat ang pagpapatawad po ay bunga ng kapatawaran ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal, ito po, nung si Jesus Christ po ay ginawa ng kasamaan ng mga tao, ito po yung pinagkatiwala niya sa Diyos Ama. At ako po'y naniniwala na pinatawad po ni Jesus Christ yung mga taong gumawa sa Kanya. Kaso nga lang, yung judgment po ng Diyos ang kikitil po o magpaparusa po sa mga kasalanan ng mga tao. But you know what? Doon ko po ito kinuha sa sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin po mga minamahal, Jesus Christ is ready to forgive. Mga minamahal, ikaw, kamusta ka? Pag ikaw ba ay nagawa ng masama, are you willing to forgive like Jesus Christ? Or kagaya ka nung gabing tinukoy ko, na pinautang siya, tapos nakita niya may utang sa kanyang barya, sinakal niya. Mga minamahal, gaano kalaking kasalanan ang pinatawad ng Diyos sa atin? Napakalaki. Tapos yung nagawa naman sa atin ng ating kapwa, gaano kalaki compared to the sin that we commit before God. Mga minamahal, hindi pa ito makakakalahati sa kasalanan natin sa Diyos. But God forgave us for everything that we have done. Opo. If you believe in Jesus Christ, the forgiveness of God is granted. Mga minamahal, hindi ka pa humihingi ng tawad. Basta tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, totoo yun. God will forgive you. Because the fruit of God's salvation or God the Holy Spirit is humility. Bunga na lang po yung Panginoon, patawarin mo ako, ako'y isang makasalanan. So mga minamahal, dapat marunong tayong magpatawad. Napakasarap po kaya ng buhay po na walang kaaway. So mga minamahal, pwede tayong awayin, pero sana po wala tayong kaaway. So pagka tayo inaaway, dumistansya na lang tayo. Wag na po tayong makipagsalibuy-buyan, tayo po'y lumayo na lamang. And ask the Lord to forgive you kung meron ka mang pagkukulang sa taong yaon. So mga minamahal, pupunta na po tayo dito sa dalawa na lang. Sabi po dito, at wag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mga minamahal, bakit kasama po ito sa prayer? Alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya, we are subject to the temptation of Satan. Napakarami po mga minamahal, lalo po sa panahon ngayon. Sa mga nakikinig po ngayon, pag kayo po ay nag-Facebook, nariyan na po ang mga tukso. Nariyan po ang mga nagtitiktok. Nariyan po yung mga games. Nariyan po yung mga masasamang, kumbaga po ay mga palabas, na hindi nagbibigay ng kabanalan, hindi po nagbibigay ng katwiran sa tao, kundi binababoy ang isip ng tao. At huwag mong sasabihin anak ka ng Diyos, sapagkat tayo pong mga anak ng Diyos ay meron pa rin pong katangian po na pwede tayong mahulog sa kasalanan. Kung kaya nga po mga minamal, every day we must ask God, Lord, ako po'y iyong ingatan na huwag akong magkasala. May kikwento po ako sa inyo, meron pong isang member, bago lang po siya nakakilala, ang sabi niya,
Pastor, sa lahat, ang kahinaan ko, yung aking kaaway, pag nakikita ko talaga namang ako'y nasisira ang aking nasisira ang aking ugali. Sabi niya gano'n. Sabi ng pastor, mag-pray ka kasi na ikaw ay bigyan ng patience ng Panginoon. So nag-pray siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako na wag akong magalit. Alam nyo, after niyang mag-pray, paglabas niya, nakasalubong niya po yung kaaway niya. Sabi niya, Panginoon, pray ko lang sa iyo eh. Sabi ko, tulungan mo kung wag akong magalit. Mang minamahal, para ikaw ay turuan ng Diyos wag magalit, ikaw ay padadala ng mga taong gagalitin ka para ikaw ay turuan na wag magalit. Amen. O, mga minamahal, wala pong taong nag-improve na wala pong pinagdaanan pong tukso or temptation or mga challenges. Sabi nga, no pain, no gain. So kaya nga po mga minamahal, bilang Kristiyano, we need to suffer so many temptation in our lives. And through prayer, pwede po natin tong malagpasan. Kaya nyo po mga minamahal, pag ikaw ay nanalangin, gagawa ang Diyos sa buhay mo para ikaw ay ilayo niya sa lahat ng kasamaan. Lahat ng mga bagay na pwedeng magdulot sa iyo ng kasamaan. And God will bring you to the place wherein His protection and His presence is there for you. So mga minamahal, panghuli, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman siya nawa. Mga minamahal, makikita po natin dito yung humility. Alam niyo po, ang pananalangin po ay hindi yung tayo ang magaling. Pag binasa niyo po ang Lucas chapter 18, nakakatawa pong sabihin, may mga taong pag nagpipray, sila yung magaling. Sabi niya, Diyos ko, pinasasalamatan kita. Ako'y nag-aayuno, ako'y garni, ako'y laging nagsisimba, ako'y garni Panginoon, ako'y garni. Hindi man lang ako kagaya na ay nako, ring maniningil ang buwis na ay saksakan ng mangungupit aring makasalanan. Panginoon, ako'y nag-aayuno, nagbibigay ako ng ikapo. Sa madali salita, Panginoon, magaling ako. Yun ho ang kanyang puntos eh. Tapos nung nananalangin pa, nakatunghay pa yung mukha, no? Ano ibig sabihin? Para bagang galing na galing sa kanyang sarili. But listen very carefully. Sinabi ng Panginoon ng katagang ito, yumaon ang dalawang ito na yung isa'y nagmamataas, yung isa'y nagpapakumbaba, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas ng ating Panginoon. Mga minamahal, sabi po ng Biblia, umuwi yung pong nagyayabang na yon na hindi kinalulugdan ng Diyos. Sayang lang ang kanyang prayer. Sayang lang ang kanyang pagpunta sa simbahan. Pero salamat, may isang maniningil ng buwis. Ano man ang tingin sa kanya ng tao, but his manner in prayer is very good. How can I say? He prayed like this, Ama, patawarin mo ako, ako'y isang makasalanan. Alam niyo po yung ganong prayer, pinapakinggan po ng Diyos. Yung bang totoo tayo, Panginoon, ang dami kong kasalanan sa iyo, patawarin mo ako. Sa totoo na Panginoon, ang dami mong kabutihan, pero ang ginagawa ko sa iyo ay pagsaway, kasalanan. Kaya nga po mga minamahal, napakalaga po ng kababaan, sapagkat ang mga taong marunong magpakumbaba, sa kanila ang kaharian ng langit. Ngayon pong gabi, napag-usapan po natin ang proper manner of prayer. As I am, kung gusto mong ikaw ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan mong maunawaan ito at may apply mo ito sa iyong buhay kapag ikaw ay mananalangin. Pumunta ka sa iyong silid at hindi kita kahit paminsan yung kasama mo sa bahay. Unless na lang yung asawa mo, mahirap namang ikaw kung saang kwarto papupunta. So yung asawa mo, natural, hindi ka naman magpapakitang tao sa iyong asawa. Magkasama kayo dun sa kwarto. So mga minamahal, in a secret place, then look at your life. Gaano ka maraming pagkukulang. Sa Bible, ikaw ay gaano ka-obedient. Sa pagsamba, sa pag-attend ng gawain, sa pag-aakay ng kaluluwa, gaano ka
kamasunurin sa Diyos. At pag ikaw ay kulang sa bagay na yan, then our hearts must be humble before God and ask God, Lord, help me to do these things. For without you, I can do nothing. Ano po? So, sa gabi pong ito, bago po tayo muling manalangin, nakakatuwa po, I'm so very excited to greet everyone na nanonood po. Okay ba? Yan, pwedeng makuha. So, sige. Eugene Maderaso, humapon. Okay, so, ayan. So, unahin ko na si Brother Eugene Maderaso. Magandang gabi sa iyo. Ano? At sana ay ikaw ay patuloy na pagpalain bilang kamanggagawa ko sa Panginoon. Ano? Patuloy tayong gumawa po. Ano? So, mga minamahal, batiin po natin, member po dito, ang Basit family, sa pangunguna po ni Sister Jenny Lynn, ano po, ni Brother Manuel, God bless you po, mga sister and brother. Si Kathleen Maldia Almario, itong aking magandang pinsan, ayun. So, ang aking tiyahin, Tia Dory, Almario, magandang gabi po sa inyo. Tiyo Sami, kung kayo po nanonood. Eric, Justin, God bless you. Si Clinton, Brother Clinton, if you are listening right now, I'm trying my best to help you, in my prayers, and just wait for the answer of God to your prayer. So my English is not that good, but we understand each other. He is an African. Si Clinton Glati, I don't know the name. So, arigato gozaimasu. So, Afrikano, binati ng Japanese. Si Sister Maika, kasama ng kanya pong darling, si Brother Lomi. Siguro naman magkasama sila. Si Girly Buong Galing. Ito yung magtitinda ng Angel Burger. Magandang gabi po. Si Adrian Tiamzon. Okay. Si Erwin Sales. Hindi ko na ito mga kilala. Si Warren Salamero. Hindi ko ito masyadong ilala. Joel Medrano Gulapa. Okay. So, baliktad Brad yung sulat mo. Galupa ang naandito. So, Brother Joel, magandang gabi po sa inyo. Sa Sabado po, papasyal po kami dyan ng mga Tatay Roger. Si Joseph Mendoza, magandang gabi po. Si Tito Diging, Ladi Arcas, magandang gabi po. Si Tito Fernan Maderaso, aba naman, ang Tito Andy, ang atin hong future diakono. Si Nel Lacorte, magandang gabi po sa inyo. Si J.R. Persincula, hindi ko ito kilala. Si Majeline Basit, abay, another ito, kay Sister Jenny Lynn. Eneng, God bless you. Okay, si Jane Salomero Arellano. Okay. At, dumaan lang, from Libho, Batangas. Okay, si J.R. Persincula. Nakalagay naman po. So, sa lahat po ng nanood ngayong gabi ng atin pong gawain, I hope and I pray na ito po hindi naging offend sa atin. It becomes a blessing to every one of us. We learn from the Word of God. At muli po, sa araw ng bukas po ay araw po ng Huwebes, muli po tayo magsama-sama, alas 7 po ng gabi, to study the Word of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming banal sa langit, salamat po sa gabing ito. Sa lahat po ng mga nakinig, O Diyos, iyo pong igawad ang iyo pong mayamang bendisyon at pagpapala sa kanila pong mga buhay. Saan man sila naroroon ngayon, Panginoon, pasuyo po ng iyo pong banal na awa at kahabagan, na sila po'y iyong iadya sa lahat ng anumang pong kapahamakan. Ilayo mo po sila sa lahat ng anumang uri ng kasamaan, at lalo tigit, sila, Panginoon, ay iyong ilapit sa banal mong paanan. O Panginoong Hesus, ikaw lamang po ang aming sinasamba ngayong gabi. Pinupuri, pinapasalamatan. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa tanging nag-iisang pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen at amen. Once again po, magandang gabi po sa inyo pong lahat muli. At paalam po. See you tomorrow. God bless po. Thank you so much.